Gaano nga ba puwede mong kitain kay Lala Move sa loob lang ng isang oras na pagbabiyahe bilang part-time delivery rider? Kung interesado ka, tara, sama ka sa biyahe ko. 2:00 na nga pala 'to ng hapon. Ang oras ng duty ko 5 AM to 2 PM. Total mahaba ang oras ko sa hapon. Naisipan ko ibiyahe na lang. Malayo rin kasi tol yung inuwian ko sa Rizal pa. Para hindi masayang yung layo ng kilometro, kukuha ko ng booking papunta ng Rizal. Yung iba naiisip, nakakapagod daw yung ginagawa ko. Pero para sa akin, ito yung madali para magka-extra income ako. At alam ko hindi lang ako gumagawa nito. Karaniwan kong ginagawa, nag-aantay na kagad ako ng papunta ng Rizal. Pag trip ko naman lumayo at dagdag kita, pupunta ako ng Quezon City. At halos 10 minuto na nga ako nag-aantay dyan, wala pa rin akong makitang booking papunta ng Rizal. Kaya nag-decide ako lumipat ng lugar para makakuha agad ako ng booking. Gumapang lang ako ng ilang kilometro galing sa office. Ganito ang ginagawa ng mga veteranong rider. At napunta na nga ako sa boundary ng Mandaluyong at San Juan. Mga ilang minuto lang na pag-aantay, nakakuha na nga ako ng una kong booking dyan tol, papunta ng Rizal. At 2 kilometro yung layo. Mabilis ko lang din na-contact yung customer ko. At ang item na dala ko ay medyo maselan. Kain na bawal basta-basta madadaganan ng ibang item. O diba tol, hindi rin madali Kasi baka mamaya yung kasunod na double book ko malaki. Pero nagpaalam naman ako dyan kay naman. Nagsabi ako na may kasabay yung booking nila kasi regular lang. Pero tol, wala akong idea kung ano yung item yung pangalawa kong booking dyan. Kaya tamang diskarte na lang sa pagkakamada para may mailagay pa. Total, may malalagyan pa naman sa likuran ko. Pero tol, kung nagkataon talaga na hindi nakasya sa motor ko o sa lalabag ko, pinapakancel ko na yung booking ko. Kasi tol, kung pipilitin mo, matatapos lang yan sa pag-aabono. Mga 3 kilometro layo, nakarating din ako sa pangalawa kong booking. Mandaluyong lang naman din. At ito yung item na dadaling ko, medyo malit lang pero mabigat. At bawal yan pagsamahin sa lalabag sa pagkain. Kaya dumiskarte na ako tol kung saan ko ilalagay sa motor ko yan. Buti na lang kasya siya dito sa tapakan ng angkas. Lupit talaga ng motor ko, legendary. At nanghingi na nga ako dyan kay Chip ng straw para panali sa item. Konting chikan lang kami ni Chip. Binibiro ako, bakit daw naglalala mo ba ko? Mukhang bata pa daw ako at nag-aaral pa ako. To be honest mga tol, graduate na ako sa pag-aaral at nagtatrabaho na ako halos 4 na taon na. Aminado naman ako na mukha akong baby face. Biro lang mga tol. At dito nga si Bossing kinikilatis kung paano ako magtali. Sabi ko taling marino to tol, lang tanggalan. Tawa siya At kung umabot ka sa video na to tol, huwag mo naman kalimutan mag-like, comment, and share. Syempre paki-follow na rin ang page ko. At mga ilang minuto nga lang natapos ko na rin yung pagtatali ko rito. Mga oras neto nasa 2:30 na ng hapon. Nakagoogle din ako halos 30 minutes matapos lang ako rito. At pinapakiramdaman ko yung karga ko kasi medyo mabigat na, metal yung dala ko. Iniiwasan ko lang yung disgrasya tol. At ito yung naging itsura niya, nasa gilid, kaliwat kanan yan tol. Safe na safe, talagang nagawan ng paraan. At aaminin ko ito na yung challenging na booking na naranasan ko. Diretso ko na kagad yan sa Kainta. At maganda, walang traffic gaano, kaya nakarating na ako dito sa drop-off area ko. Hindi rin naman ako tol nahirapan sa pag-contact sa drop-off area ko. Kaya mabilis lang yung transaction na nangyari rito. Ang nagpatagal lang dito sa pag-iingat ko sa tinapay na dala ko. Kasi nga bawal basta-basta madaganan at maipit yung item na to. Natuwa rin naman yung customer ko rito kasi ang bilis ko daw dumating. Kailangan niya na rin daw pala kasi yung item niya. At inabot na rin sa akin ni ma'am yung bayad niya ang nagkakalaga ng 150 pesos. Meron na naman magsasabi na mababa yung per kay Lala Move. Pero sa totoo lang tol, malaking tulong pa rin para sa akin tol. Kaya nagpapasalamat ako meron ako neto. At halos 2 kilometro lang yung layo sa una kong drop off ay naihatid ko na tong metal na dala ko. Ginamitan ko nga pala yan ng tare, galing yun sa Baguio City. Matalas yan tol, sobra. Laking tulong sa akin yan lalo kapag may umarang patay. At ang oras nga nito mag-aalas 3 na ng hapon. Mabilis lang yung biyahe mga tol kasi wala naman gaanong traffic. Kaya nagulat din yung pangalawa kong customer dito, ba't ang bilis ko daw, wala pa daw akong 30 minutes. Kaya siguro kung nagkataon dumiretso pa ako ng Quezon City, ay siya baka nakarami ako tol ang kita ngayon. Binayaran na nga pala ako dyan ni sir ng 200 pesos, may tip akong 30 pesos. Eto tol, ang nagpapaligaya sa amin ng malaking tip. Kaya kung napanood mo to tol, mag-tip ka din kapag nagpa-deliver ka. Promise, sasaya sila. At alas 3 na nga ng hapon to mga tol, di na ako naganap ng pauwi ng Binangonan. Dumiretso na ako kasi mukhang babadya pa yung malakas na ulan. At kung trip mo yung ginagawa ko, at kung may tanong ka, mag-comment ka lang dyan sa comment section, sasagutin ko. At ang kinita ko nga pala sa loob ng isang oras ay nasa 350 pesos. Huwag mong kalimutan mag-follow, like, and share mga tol. Yun lang, thank you!